Siyempre, at narito na no, yung ating ama ng mga tamang tamang sandigan ng mga niloloko. Oo, yun. Ipagmalaki mo na, itong tao na to ay isang book author, advocator. Siguro naman, kahit yung mother niya, kahit mga kapatid niya, madaming pinagsamahan namin ito. 1971 pa, magkasama na kami ito. Pumunta kami sa London, kasama ko yan. London, pumunta kami niyan. Itong mga late 90s, Danny. Early 2000, pumunta kami sa LA, sa Amerika, sa New York. Kasama-kasama ko yan. Tapos, nagtrabaho din yan sa Middle East. So, ibig sabihin si Danny, nung kino-conceptualize niya yung librong yan, yung Who is to be Blamed, at iba pang mga version ng kanyang libro, nandyan ako. Magkatabi kami. Kami, malaking pinagsamahan namin ng taong ito, and I can guarantee kung ano po, ang puso, damdamin, kaluluwa ng taong ito, alam na alam ko po yan. Kaya ito po ang kanyang advocacy. So, dulang siya ang ginagawa niya, Congresswoman, delikado. Dahil po yung mga judges, di ba? Marami siyang mga revelation, tama yan, at yung ibang mga kumisan sa korte, sabi nung in-check, ako nga may title dito, ikaw wala ka eh. So, yung mga land grabber, napupunta pa sa kanila mga lupang dapat doon sa claimant, napupunta naman doon sa ibang mga land grabber. At hindi lang yan, Kuya Pepsi, no? Yung mga mali, tinatama nilang pilit na alam ng taong ito kung ano yung tunay na titulo ng lupa. Correct. At alam niya kung ano yung peke. Kumonsulta kayo dyan. Ibigay na natin siya. Alam na niya. At meron pang isa rito, mamaya, papakilala natin. Magkakilala si Danny at si Tito de Gracia. So ngayon, si Danny, sabi ko nga sa kanina, malaki na pinagsamahan namin yan as a station manager ng Christian Broadcasting Service. Naging engineer ko yan. Napaghahalata ko yung edad eh. No? Kaya tawag nga sa akin manager. Kasi 50 years na ako sa media. 50. Aray ko, grabe, no? Kasi ayan kasabay ko, yun yung mga tinubuan ka na ng ugat? Ayan si 51 ako, 50. 51? Isa lang ang lamang ni Kuya sa'yo? 50. One year lang sa lamang sa akin sa media niya. Okay, Kuya Pepsi. So much ado, we'd like to give way our speaker for this morning. Daniel Balmonte Frialesa. Okay, take it away. Isang magandang umaga ho ulit sa inyo lahat. Bagamat medyo iika-ika ho tayo kasi medyo yung paa natin masakit. Pero pinilit ho nating makarating ngayon dito kasi may magandang ibabalita ho tayo. Actually, kahapon ho nakausap po namin si dating Congressman Homo Bono Adasa. Halos hindi tumatanda itong taong ito kasi palabiro din eh. Kaya yung itsura ng mukha niya noon at saka ngayon, halos hindi nagbabago. 82 na siya, 82. Ngayon talaga marami rin siyang alam sa sindikatuhan dito sa Palupa. Kaya sabi niya sa akin, alam mo Danny, pag-iisipin mo yan, pag alam mo ang lalim ng sindikatuhan dito sa lupa, ay talagang ikaw ay mamamatay sa problema. Kaya ako, tinatawanan ko na lang yan eh. Sabi niya ganyan. Kaya may malaki siyang problema kasi hindi niya alam ang nakapangloko sa kanya, si Julian Mordentaliano. Ito ho yung isang claimant ng OCTT 01-4. Si Congressman Homo Bono Odasa, talagang alam niya na ang OCT 01-4, ayun ho talaga yung isang titulong nagpo-cover the whole archipelago. Pero hindi niya alam kung sino talaga ang tunay na na nagmamay-ari ng OCT 01-4. Kaya kahapon nung nagpaliwanagan kami dyan sa Kowloon, sa likod ng City Hall, medyo siya, nahimasmasan. At yan nga, kaya binigyan ho natin siya ng ating dalawang libro. Yung Philippines Flooded by Fake Land Titles, so makita niya, sabi niya, Danny, totoo ito. Tapos binigyan ko pa siya ng The Torrent System, A Gateway for the Flooding of Fake Land Titles, yung part 2 natin.
Sabi niya, Daddy, babasahin ko ito. Sabi niya ganyan, tapos magkwentuhan tayo, Daddy, pag nabasa ko na ito. Kaya dito ho, dumadami ng dumadami yung mga kakampi ho natin regarding dito sa pinaglalaban ho natin. Ito ho, talagang po na lang ho ito, implementasyon na lang po ito. Itong ginagawa ho natin ito, hindi pang personal ho natin. Kaya ho tayo, maski may sakit, pinipilit ho natin, ano ho, makakatin sa mga tinatawag nating mga, mga symposium, yung mga katulad itong gatherings na ito, para ho may disseminate ho natin yung impormasyon na ito. Ngayon ho, meron ho tayong isang nakausap din kahapon kasi dalawa yung meeting ko kahapon eh. Yung isa ito ay funder ho ito. Meron sila talagang pondo na raw na papasok dito. At naghahanap po sila ng isang napakalaking feasibility study para i-implement sa kapakinabangan ng mga Pilipino. So nung ipinresent po natin ang ating dokumento na hindi na sila mamamroblema regarding dito sa mga lupang kakailanganin nila, ay natuwa ho sila. Number one nga ho problema natin dito, kaya nga ho yung pinag-uusapan natin dito, yung ibinahagi sa ating kanina ni Madam. Ito ho, na-meet ko na ho ito, matagal na eh. Si Congresswoman, Maranya. Kasama ko pa na si Kariki nung ipakilala sa akin eh. Siguro hindi niya na ako natatandaan ngayon. Pero ako dahil basta mga pagaganda, hindi ko nakakalimutan eh. Very good. Danny Boy, kilala mo misis ko, di ba si Anita? Pinsan yan. Pinsan, kaya... Alitagtag. Kaya parang Doris Day eh. Ang boses. Gito. So ngayon ito regarding mo sa traffic situation, nasabi ko rin sa kausap natin kahapon, alam nyo, sa tingin natin, parang talagang medyo nakapakahirap kasi grabe na talaga ang sa atin eh. Isa tignan nyo lang. Sabi ko tayo, may madaling solusyon dyan. Kasi nga rito, kita nyo, lahat ng mga malalaking mall halos kasi nandiyan sa tagilid ng EDSA. Ngayon, ang problema kasi rito, kung ilalabas natin nga yung mga malalaking establishment na yan, malaking problema ng mga may-ari. Sa pagbili lang ng lupa, dyan palang bilyon-bilyon ang halaga. Kasi biro mo, ilang hektarya kukunin nila bago sila makapagtayo ng mga structure. Ang sabi ko sa kanila, eto ho, may solusyon tayo. Hindi na tayo ganun lalayo. Alam niyo ho ba yung Star Mall? Yung Star Toll? Papunta ng Lipa. Kaliwat kanan, hindi ba lalaki ng mga lote na hindi naman ginagamit? Na yung mga lote niya, akala natin ay pag-aari ng lehitimong nagmamayari ng lupa. Pero yan ho, tatandaan ho natin, ayan, puro spurious ang mga sertipiko ng titulong yan. Ayan ho, ay matagal nang kansilado yung mga yung mga sertipiko ng titulong yan. Kaya sabi ko sa kanila, ganito, since ang ating decision with compromise agreement between the Republic of the Philippines at saka yung local owner na si Don Anacleto Madrigal Acopiado, 44 years, final and executory na ito, ako, willing ako na yung mga kalupaan na yan, sige, kausapin natin ng SM, kausapin natin ng Robinson, kausapin natin to si Pure Gold at saka ito pang malaki dito, si Ayala. Yung mga kalupaan na yan, sige, kunin nyo muna yan, magtayo kayo ng mga establishments yan. Huwag nyo munang babayaran ang akupiado, siyang local owner. Kung kailan kayo, makapag-establish, kung nakapag-establish na kayo, kung gusto nyo, maghulog na lang kayo. O, di ang dali. Kasi ang problema ngayon, paano mo ngayon ililipat yan eh? Kasi ang laki ng kanilang gugugulin sa pagbili pala ng lupa. Kung bibigyan natin sila ng incentive, huwag munang, bayaran. Tayuan mo muna yan. O, di, at least, madali ang pag-decongest ng traffic dito. O, yan din sa mga sa mga drivers na yan. Pag mag-allocate din tayo ng kanilang yan talagang paradahan. Kasi sino ba mga nagmamay-ari ng mga kalupaan na yan? Hindi naman talaga sila local owner. Deklarado na ho yan, null and void. Bakit walang probative origin lahat yan? Walang pinanggalingan. Kung iti-trace back mo, ownership ng palupa. Dahil wala nga ho rito nag-research regarding dyan sa issue yan. Dahil bakit to? Wala naman ho kasi talagang mga libro na mabibili ka sa National Bookstore, sa Miriam Bookstore, at hindi naman ito talaga itinuro sa sa law school. Kaya tayo ho rito, nagtsaga, mahigit 20 years na pinagtsagaan natin ito regarding dito sa massive issuances ng mga sertipiko ng titulo na wala naman palang ownership. Tatandaan ho natin, ang sertipiko ng titulo na pinipresent sa korte, hindi ho yan mismo ang ownership ng lupa. Sertipiko lang po yan. Kaya uulitin ko ulit, ang sertipiko, lang ho yan? Mere evidence of ownership. It is not the title to the land itself. Pag sinabing title, ownership yan. Hindi yan ang ownership ng lupa.
So yung ownership ng lupa, hindi pala makikita sa RD. Nakakala natin, yung mga pinipresent sa korte na mga sertipiko yan, ayan ang titulo ng lupa. Hindi yung titulo ng lupa yan. Sertipiko lang yan. Saan ho natin makikita ang titulo ng lupa o yung ownership? Sa LRA. Ayan ho yung degree of registration. Magpunta ho kayo sa LRA, makikita nyo ngayon yung degree of registration kasi katulad nga ho dito, sample ko sa inyo, ito ay OCT 735 to. Oh, saan ang degree ng OCT 735? Ibig sabihin, ang OCT, yung Original Certificate of Title na nakakasakop dito, sa lugar nito, OCT 735. Ang degree nito ay 17431. Pumunta kayo sa LRA. Oh, ngayon, after this, kumuha kayo ng certification sa LRA. Saan ho ba makukuha ang certification ng degree 17431? Ayan ho yung degree ng 735. Ibibigay ho sa inyo sa LRA. Nandito ba sa Quezon City ho yan? Wala. Nasaan ho yan? Nasa Mauban, Quezon. So therefore, yung mga properties pa lang yan, dito sa Quezon City, kaya dineclared lahat null and void ang mga OCT dito sa Quezon City, kasi yung degree of registration, yung ownership ng mga taong nakapangalan dyan sa mga OCT yan, wala ho rito sa Quezon City. Nasa mga malalayong probinsya. Mauban, Quezon, Onisan, Quezon, Gapanueva Ecija, San Antonio, Zambales, nasa Leyte, Misamis Occidental, nandyan ho lahat. Ang alin? Yung mga talagang location ng mga OCT nandito sa Quezon City. Kaya lahat ho yan, sinabi rin sa review ng Land Classification of Quezon City na lahat ng mga OCT, 7 OCT ho yan na nag-embrace sa buong Quezon City, declared void. Dahil walang probative origin, ibig sabihin putok sa buho. Pag nag-trace back ka, walang pinanggalingan lahat yan. Kaya dito ho, sabi ko nga, tayo malaking maitutulong natin. Makakatulong tayo sa lahat ng Pilipino. Katulad ho niyan, ng mga Pilipinong hindi walang kayang bumili ng kalupaan. Ang sabi ko nga, doon sa kausap natin kahapon, isa pang solusyon ho ito. Willing, alin, ang lawful owner na magbigay sa lahat ng mahihirap, libre, lupa. Anong isang kondisyon? Yung taxes, land tax, ayun lang naman ang kailangan ng lawful owner. Pag nagbayad yung taong yun, yung mahihirap na yun, yung kalahati nun, ibigay naman sa lawful owner. Kasi kung sususugan ulit natin, kung pag-aaralan natin ang history, ang hari, nung mamigay ng lupa yan, nag-declare siya ng land tax doon sa mga tao. Kaya pinakikinabangan ng lupa, kailangan mag-tax kayo sa akin. Ganyan din yung pangyayari sa mga sumusunod dahil ang gobyerno kasi nung ma-establish noong 1902 ay yung Second Philippine Commission, hinintuan na nila pagbibigay ng allotment doon sa lawful owner. Sino lawful owner? Dati Hermenes Rodriguez na papunta tayo doon Gregorio Madrigal Acopiado. Hindi na sila nagbigay ng share. Tatanda natin ang gobyerno, administrator lang sila ng lupa. Kailanman wala kayong mababasa sa history na ang ating gobyerno nagkaroon ng malaking kalupaan. Actually, bumili lang sila sa prior lands para ma-distribute yan sa mga tao. 24 hectares, each family, ayan yung homestead program. Kung ang gobyerno, siya nagmamayari ng lupa, bakit pa sila bibili sa mga prior lands? Ayan ang katarantaduhan na na-implant sa ating isipan. Ang akala natin, yung mga kabundukan na yan, yung kaparangan na yan, yung mga agricultural na yan, ang akala natin sa gobyerno yan, hindi ho, walang lupa ang gobyerno. Kaya ayan ho yun nandun sa isinulat natin the Torrent System a gateway for the flooding of fake land titles. Bakit kailanman? Hindi kailanman nakapag-issue ng titulo ang ating gobyerno para may register under Torrent System. Kasi sa Torrent System, ang akala kasi natin, ang Torrent System, mode of acquiring ownership ng lupa. Hindi ho. Re-registration lang yan ng existidong mga Spanish title. Ayun ho ang Torrent System. Kasi sa Torrent System, kung babasahin nyo, ang Torrent System, ano ho yan? Ang qualified na mag-register under Torrent System, yung meron ng titulo. Bakit ho? Ang gobyerno ba nakapag-issue ng titulo? Hindi ho. Ang gobyerno bumili lang sa prior lands, na ang prior lands, tatandaan ho natin, nanggaling sa mga Spanish title yan. So therefore, yung nabili pala ng gobyerno na mga lupa, mga Spanish title. So therefore, kung ikaw nakabili sa Spanish title, pwede mong may-register yung nabili mong lupa sa Torrent System. Na ang titulong gagamitin mo, isang Spanish title din. Kaya diyan tayo na dito diyan pumasok ang ang korupsyon, ang manipulasyon regarding sa issuances na maraming peking titulo na wala palang pinanggalingan. Kaya yan tayo ngayon nagsasaber
natignan nyo ngayon kung sino ngayon ang mga malalaking kalupaan. Yung mga may malalaking kalupaan na yan, dati lang hong abogado ng lawful owner. Kung babasahin nyo yung decision with compromise agreement, mga abogado lang ho yan. Nandun anak Leto at saka Don Gregorio Madrigal Piado na gumawa ho ng manipulasyon, korupsyon dito sa ating sinasabing mga batas sa palupa, yung torrent system, maganda ho yan, kaya lang nagkaroon ng manipulasyon. Yung Cadastral Act 2259, ayan din ho, ginawa ho ng gobyerno yan para angkinin yung mga bakanting lupa na na hindi raw naman daw titulado. Marami hong ginawang kalokohan dito, lalo na 1935 Constitution na kung saan in-adapt ng 1935 Constitution ang Regalian Doctrine na isinasalin na raw nila sa estate yung pag-aari ng hari. Tingnan niyo ho yan. Anong karapatan ng ng 1935 ng mga assemblyman na ilipat yung yung pag-aari ng lawful owner na wala naman silang wala silang instruction coming from the lawful owner. Kaya dito ho, lahat dito ng ginawa ng gobyerno natin, lahat ho yan, puro tinatawag natin yan, mga pandarambong ng lupa. Para tayo, mapaglalangan. Tignan, buti sana kung nakikinabang dito mga Pilipino. Hindi. Sila rin na nakikinabang eh. Yung mga ibang mga panahon natin, yung mga ibang mga panahon natin news clips, number one, sino rin nakikinabang? Mga politiko. Kaya tingnan niyo ngayon, sino ang nagmamay-ari ng mga malalaking lupang yan? Mga politiko lahat ho yan. Meron tayong clippings yan. At dito ho, nasa akin ngayon, yung panibagong sulat ko kay Presidente Duterte, kasi sabi nila, kasi nakapag-submit ho tayo ng documents, nandun pa sila sa Davao. Ang sabi ni Atty. Dalumpines, kailangan mag-submit kayo para mas kasi nakaupo na siya sa Malacanang, isubmit ulit panibago para mas maganda. Gumawa kayo ng panibago, at ito ay makakarating sa Pangulo. Kaya dito ho, lahat ng Pilipino, dapat, ang sabi natin sa sulat natin, kasi yung sulat pa natin noon, kay Pinoy, sa Congress, sa Senate, dapat lahat ng Pilipino makinabang sa kalupang ito. Hindi yung ilang bilang lang sa kamay natin na nagpapaikot sa atin na hindi naman talaga sila lawful owner. Tingnan niyo demolition ngayon. Kaya pati ang judge ho dito, binanatan ho natin ang judge. Nandito ho sa atin ngayon, ikilabit na rin natin yung Senate Report number 20, mga corrupt judges nakalagay doon sa Senate Report number 20 na binabalidate ang mga peking titulo na naapektuhan. Ito mga kababayan natin kakawa, yung mga mahihirap. Pati tayo rito, apektado eh. Dahil sa mga corrupt judges in connivance doon sa land titling agency ay nga LRA tsaka RD. Kaya dito ho, hindi ho tayo hihinto. Konti na lang ho ito. Siguro pag naisabit natin ang ating mga dokumento sa Malacanang, sa SUDCC, sa DOJ, dapat kasi malapit ng DOJ kasi andin ng DOJ ang LRA. Biro nyo kausap ko kahapon si Pumunto Atasa, sabi ko nga, nung i-endorse dapat 15 days lang yan, sumagot sila. Bakit ngayon ka ako? 2 taon hanggang sa bumaba si Diaz, hindi nila sinagot yung endorsement ng Malacanang to take appropriate action regarding sa massive issuances ng mga peking titulo. Kaya sabi niya, Dani, pwede mong i-demanda yan kasi dapat 15 days. Ikaw na yan, sagutin nila. Bakit hindi nila masagot? Hindi kasi nila ma-refute yung katotohanan na doon sa ginawa nating mga investigative works doon sa tatlo natin booklets. Booklets lang po yun. Wala pa ho yung libro natin. Kaya dito makikita ho natin na talagang hindi kayang sagutin ng government agency concerned sa land titling. Ang yung mga katotohanan inilahad ho natin sa libro natin. Kaya ho tayo naghahamon nga ng public debate Nasabi natin, hinahamon natin. Yung programa ho natin sa DCWP, kay Alberto Daso, 6 to 7 p.m. Yung araw ng linggo, ako yung ngawit na ho yung panga natin sa kahamon dyan sa mga government agency, nag-i-issue ng mga peking certificate ng titulong yan for a public debate. Hindi naman sila lumulutang kasi bakit? Ayaw ho nilang mapahiya. Yan ho. Kaya dito ho, continue lang ho. Makakamit din ho natin katarungan sa baka itong darating na panahon. Thank you, Danny Boy. And we're proud of you, Okay. Ginawa mo yan. 20 years nag-research. 3 doctoral degree. Opo. Okay, media. Unahin natin si Father Jess Basco to ask a question to our panel. Isang publisher, Yeah. radio host. Shoot the question. Shoot the question. Magandang umaga po. Para kay Danny. Alam mo, napapanahon po ngayon yung kaguluhan tungkol sa titulo ng ating mga bayan. Ano man ang ingay ang gawin ni Danny, wala pong berek. Ang kailangan dito ay suportahan ng lahat ng media
At pagkatapos po, ay magipag-usap na kayo sa Pangulo sapagkat ang Pangulo lang ang pwedeng magbigay ng daan para kayo'y kilalanin. Yung inyong minimiting tulong sa mga mayan tungkol sa lupa ay kilalanin at magbigay ng order ang Pangulo. Once na nagbigay at kinilala kayo ng Pangulo, wala pong problema riyan. Malulutas lahat ang problema tungkol sa lupa. Isang lupa po ang kailangan natin. Quezon City, sinasabi nyo. Ang Quezon City, ang daming titulo na hawak ng mga mayaman. Pero ayon sa inyo, mga titulo niyan ay fake. Sa mga tweet, ang pinakamarami pa ng squatter ay dun sa mga dambuhalang mga Philippines, mga lahat ng mga malalaking subdivision, puro fake pa rin ang titulo. Sa mga tweet, kasama pala sila sa mga squatter. Hindi lamang ang squatter na kayong pinapalis, kundi ang tunay na squatter ay yung mga nasa Philippines at malaking subdivision. Kaya panahon na siguro para imulat ang mata ng ating mga kababayan, lalo na sa Quezon City. Kaya ang kailangan po natin para kayo matulungan ng media ay magipag-ugnay na kayo sa ating Pangulo. Sa ating Pangulo naghahangad ng pagbabago. Panahon na pagbabago para naman pakinabangan. Ang sabi nga nyo, walang lupang pag-aari ang gobyerno. Kung walang lupa ang pag-aari ang gobyerno, tayong ang presidente lang ang magbibigay ng kautusan. Hoy, mula ngayon, ako Pangulo, lahat ng lupa sa Pilipinas ayusin nyo. Lalo na yung mga fake na titulo, yung dapat ibigay sa mga nakatira sa ating kababayan, lalo sa Quezon City. Nagsabi nga siya na kung walang relocation, walang demolasyon. Isa sa pinakamaganda mong balita yun na binanggit ng Pangulo. Walang demolition kung walang relocation. Isa pong pinakabagay na pinakamahalaga yun, yung pagpapahalaga. Kaya pasalamat tayo nagkaroon ng isang Pangulong Duterte. Nakita po nyo yung kanyang sabi, kung ikaw isalot, mawala ka na sa mundo. Yan ang Pangulo, sinsilidad sa kanyang tungkulin at walang takot kung sino ka man. Yan ang kailangan po natin. That's great. Panahon na magkaisa. Danny, sige po. brief answer. Ngayon ho, maraming salamat ho kay Kajes. sige Ano po, ho, maraming si sige Kajes po. talagang alam ko ho, talagang pumupukpuk ito dahil alam ko yung tinitirhan ni Kajes sa may Commonwealth o City 333 din ang ginagamit yan eh. Tapos, Oo, ang gobyerno nakisaw-saw kung saan na rin kayo sa kakain? ano yan eh, sa Kung saan kayo korupsyon kakain? regarding dito sa mga dokumentong ito. Ngayon ho, for your information po, yung ginagawa ho natin dito, hindi na ho mahirap ito. Kasi bakit po ito? Hindi mahirap. Implementasyon na lang po ito doon sa ginawang decision with compromise agreement between the lawful owner at saka ng ating gobyerno nung panahon ni Marcos ito, na ginamit ng ating gobyerno ang ang titulo ng lawful owner, ang akopyado para kansilahin ang OCT 01 to 100,000 dahil base nga doon sa investigasyon ni dating NBI Director Jory Bugarin at saka ng LRC Commissioner Noblejas, napatunayan nila na talaga nagkaroon ng massive issuances of Certificate of Title from OCT 01 to 100,000 na kinanselo ng gobyerno ngayon yan. Kaya ganito nangyari ngayon dyan, i-implement na lang po yung recovery ng lahat ng mga properties na yan na walang probative origin in favor of the lawful owner. Kaya dito ho, i-disseminate ho natin ang informasyon. At eto nga ho, meron na ho tayong sulat, panibagong sulat kay Presidente Duterte para iparang sa kanya na yung ating layunin para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino at hindi ng iilang tao lamang. Kaya dito, maaaring baka bukas ho, ay maiikon na ho namin ito. Maibigay na ho sa Malacanang, copy furnish ang DOJ, copy furnish ang DAR, at saka ang HUDCC. Ito ho, tatandaan ho natin, implementasyon na lang po ito noong decision with compromise agreement. 44 years final and executory na po ito. Kaya ito ay napakadali na maintindihan ho ni ating presidente, ating presidente ang nilalaman ng lahat ng ating mga dokumento at yung nilalaman ng ating sulat sa kanya. Ayun. Okay. Follow-up question? Pepsi, may follow-up lang ako. Roland Hota is the name. Gusto ko lamang ipasagot kay Sir Danny Vanessa. No? Maganda yung issue eh. Sa totoo lang ko, lumalawak at gumaganda ang pakikibaka laban sa lupa. Ang gusto ko lang alamin kay Kuya Danny, ano ang pwede natin gawin ngayon after na mag-retire ng mga Register of Deeds o namuno ng Register of Deeds, kasabwat yung mga ilang assessors
na ngayon ay wala na sa panunungkulan, pero dahil sa kagagawa nila, kasabay na rin yung mga ilang na geodetic survey, na hanggang sa ngayon ay nagliliro na rin. Tanging narration na lamang kung ano yung gagawin nilang malapit na silang mamatay, kung ano yung paliwanag nila, yun na lamang ang tanging magiging gabay. Pero, aminin natin na hindi biro itong mga problema. Kagaya nga po ng Caloocan, which is hindi naman talaga yun ang may-ari. Kagaya po ng Las Piñas, Aguilar and Villar. Kagaya po ng Parañaque, na ngayon ay sakop dati ni Bernabe at naging kay, Olivares. So, samot-sari problema, maging lalo na di sa lalawigan ng Rizal, no? Na hindi pa rin talaga naayos. No? Pero, ang talagang nakikita kong dahilan sa nagiging talakayan, itong mga register of deeds na nakapag-i-issue ng TCP, paano natin ito aabulin kung ultimo mismo itong mga RD na to wala na, tapos naging kasabot pa yung mga mayor at kasabot pa rin yung mga ilang abogado rito. Siguro sa katanong niyang Roland ay ipaalam mo siguro natin sa ating legal counsel kung paano panahon natin mahahabol yung mga ginawang korupsyon ng mga register of deeds na yan. Actually, doon sa decision with compromise agreement, doon sa page 124 to 125, nakalagay na ho doon na may order na ho ang korte na binigyan na ho sila ng ng instruction ng korte na lahat ng mga titulo from OCT 01 to 100,000, kung ayan ay nasa poder nyo, yung mga OCT niyan, kung saan ang location yan, dapat yun ang kansilahin yan. Ayan ang order ho. At dapat yan, dapat nang i-transfer at i-convey doon sa lawful owner. Sino sinabing lawful owner? Si Don Anacleto Madrigal Ocampiado. So ito, long settled case na. Bakit ho hindi ma-implement yan? Kasi nga ho, ito ho, ginawan ho ng kalukuhan. Itong ating mga dokumento, nung mawala ho si Marcos. Actually, sana dire-diretso na implementasyon na yun Makikinabang na ho sana mga Pilipino Kaya lang ho, dahil nagkaroon ng mga hindi naasang pangyayari, na balaho ho. Kaya hindi ho na-implement, actually, yung mga court orders, court decisions na yan. Pero sa ngayon ho, ito ho ay pwede pa ho natin i-implement. Ito, sinasabi ng ibang mga abogado, kasi pag tayo humaharap sa korte, sinasabi nila, Your Honor, prescribe na ito kasi 1989 pa itong third LS rate of execution, possession, demolition. Ito ho, sa atin ho, walang prescription. Wala akong prescription period po ito. Dahil hanggat hindi nakakabayad, nakalagay po sa compromise agreement po, hanggat hindi nagbabayad, ang gobyerno ng kanyang pagkakautang ng 2 billion pesos dahil ginamit po ni Marcos yung ibang kalupaan na akopiado sa kanyang land reform program. Kaya nagkaroon na tayo ng Masagana 99. Nag-issue sila ng land bank bond certificate. 5 ho yan. Each certificate, 400 million ang value. Hanggang ngayon, hindi pa ho nila nababayaran yan. Kaya nakalagay doon sa third areas rate of execution, hanggat hindi nagbabayad ang gobyerno ng kanilang pagkakautang, hindi ho magpiprescribe yung gagawin ho nating implementation para sa recovery, yung execution ng mga kalupaang yan. Kaya ito, napakaganda ho nito Marami na ho tayong mga korteng sinalihan regarding dito sa issue nito dahil tayo nagiging witness po doon sa korte. Kaya dito ho, ang ating ang ating gagawin ho, talagang kailangan ho rito, magiging na lang ho tayo. Actually, sinabi ko nga kanina, nandito na naman ho yung panibagong sulat natin, mas kargado ho ito. Yung sulat ho natin kay Presidente Duterte dahil ginamit na ho natin dito yung isang, yung Senate Report number 20 na uulitin ko ulit, yung mga judge, yung corrupt judges, binabalidate ang isang peking titulo in connivance doon sa mga nag-i-issue ng mga government agency ng mga land title. Ayan ho yan. Grabe ho yan. At saka yung privilege speech ni Mike Defensor noong 1995, ginamit na rin ho rito regarding sa connivance ng mga land grabbers at saka yung mga nag-i-issue ng ng mga titulo. Ayan na nga yung mga RD ngayon. Kaya dito ho, kailangan lang hundalin dito. Ay konting panahon na lang ho kasi hindi na ho mahirap ito. Implementation na lang ho ito ng isang decision with compromise agreement between the lawful owner at saka ng gobyerno. 44 years, final and executory na po ito. Kaya ito na siguro panahon, ang tamang panahon dito sa ating presidente ngayon na pwede. Ito ay compromise agreement between the Republic of the Philippines at saka ng local owner. Ayan po yan. Correct ka dyan, Kuya Danny. Nandyan si Kuya Bishop Nilo Tayak. Makakarating kaya sa ating presidente, Digong Duterte. Naman po natin namamanali
Hindi naman po natin pinamamarali ang connection natin kay Presidente Duterte. Naniniwala lamang po kami na siya ang Pangulo na naantig at damdamin sa mga tunay na problema ng masa. Yung kaniliitan na sinasabi natin, sa Ingles yung tinatawag na marginalized, yung underserved, underrepresented, ano pang mga salitang ginagamit ng mga sociologists at kung ano pang mga eksperto. The underprivileged, nagduro po ang puso ng mga politiko para sa mga mahihirap. Pero wala namang translated into ang mga policies into real action. Ngayon, ang usapin droga, halimbawa, yan ay binibigyan ng pansin. Sa akin palagay, dahil ang usapin ng lupa ay usapin ng buhay ng tao, ay kung hindi ba nakakahigit sa problema ng droga, ay isang nangunguna, isang pangunahing problema natin. At ang mga mandarambong at saka mga land grabbers ay patuloy na ginagawa tayong squatter sa sariling bayan. Kailanman ay ang mga Pilipino sa ilalim po ng ideolohiya ng Pilipinismo na sinasabi natin, tayong hari, tayong may-ari, tayong pari sa sariling bayan, hindi yung mga dayuhan, ay ang pangunahin nating panaghoy, ang pangunahin nating panawagan, ay bigyan ng hustisya ang problema sa lupa sapagkat wala nang natitira pa kundi ang lupa sa kuko natin at saka sa bato. Kaya kung minsan tinatamad na tayong maligo dahil baka mawala pa ang lupa sa ating katawan. Kaya itong advokasiyang ito ay magiging kapantay kung hindi man hihigit pa sa advokasya ng Pangulong Duterte para sa kontra mga land grabbers at mga korap dyan sa LRA, korap sa DENR at mga korap sa LMB at mga korap na RD dito sa ating bansa. Sila ay mga nagmumultimillionaire at mga bilyonaryo sa pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino at walang nakikinabang kundi ang mga dambuhan ng mga dayuhang nagmamayari ng mga malalaking mga lupa na nakuha ang mga lupa nila dahil sa pagsusuhol sa DNR, sa LNB at saka sa LRA. Yung po ang masasabi ko. Okay. Thank you, Big Rap, sa Nilotayat. May mga message po sa ating magiting na abogado, Atty. Vicente Medora. Ayan. Sangayon ako sa mga sinasabi ni Dani at saka si Danilo dahil matagal na akong nagpa-practice dito sa Manila at ang talagang problema dito ay ang mga titulo, lalo na dito sa Quezon City. Maraming mga talagang may-ari na matagal na yung kanilang titulo. Pero pag mag-file ka ng asunto, ay may nagmamay-ari na i-check. At pagpaalisin mo, tatanungin, mayroon ba kayong original title? Pinapa-reconstitute pa namin. Ang sabi ng INSEE, ako mayroon title, speaking nga lang. So, dahil sa prescription at dahil sa mayroong titulo, ay kinikilala ng mga husgado na basta may titulo, sirain mo muna yung mga titulo na hindi pa nakansilado hanggang makukuha mo yung tunay na karapatan mo. So, yan ang mahirap. Talagang kailangan dito kamay na bakal ng Presidente. So, sang-ayon ako dyan sa dulong itong problema sa Presidente sapagkat yung mga nakaraan na Pangulo dito naman ay mga mamayaman. Kaya hindi nila naiintindihan ng sitwasyon ng mga talagang tunay na nangangailangan ng lupa. Ilan ang naghihirap dito sa Quezon City na demolition. Kawawa sila dahil matagal na sila dyan pero mamaya may sumulpot na tao na may titulo. So,
wala silang magawa dahil nandiyan yung compres. Nagbabayaran na yung mga local politicians at mga sa power. Sila ang babayaran ng mga NC. At sila nang pahala magpalis. Kawawa sila. At yan ang ating eksperyensya. Kaya karamihan ng kritiko, puro yung mga squatter, yung mga matagal na sinasabi ng squatter, pero may karapatan sila na pabigyan ng lupa na kanilang titirahan sa matagal ng panahon. Hopefully, sa administration ng ating Pangulong. Yan, yung question niyo po. Sige po. Okay po. Ano po yun? Magtatanong lang ho ako. Kay Kuya Danny. Sige, kay Ka Danny. Alam niyo, Kay madami Danny lang ko Pranesa. kayo pinakikinggan. Kaya lang, by chance, every time tatawag ako sa inyo, hindi ko malaman kung ilan ang telepono ninyo. Kaya dito nyo na pinuntahan. Oo. Okay, sige. Ngayon, magtanong lang ako tungkol doon sa titulo. Yung nabanggit nyo kanina, actually, nung ano ni Duterte last year sa Century, nabanggit ko one-on-one kami, yung tungkol dyan sa Registry of Deeds, na talagang totoo ho yun, sinabi nyo, grabe ang korupsyon. Kasi isa rin ako sa nabiktima, kung di ako lumaban, hindi nila kasi yung titulo, nasa ibang pangalan na. Wala na ngayon silibitan no, ng nagano. Talagang inano ko. Pero ngayon ang problema ko, ano ba ang gusto ko malaman no, yung NHA naman, hanggang saan ang responsibility ng NHA? Kasi yung encumbrance sa likod, yung mga ibang titulong na-issue nila sa kapatid ko, may nakalagay doon na cannot be alienated, etc. To make the story short, hindi mo pwedeng ibenta. Pero siguro naman, ipokrito na silang lahat doon, ang daming mga nagbentahan ng property doon sa Tondo. O ngayon, ang nangyari, ako naman ngayon, nagkaroon ng problema kasi sa family namin. For the first time in the history ng NHA na nagbawi sila ng property. Nabalik sa titulo ng NHA. Ang tanong ko lang doon, katulad ko, may nakatira, may tumira doon sa ano dahil yung kapatid ko ang binenta kasi ng kapatid ko while on litigation yung property. So, buyer in bad faith yung nando doon. Ngayon, hindi pumasok sa ulo ko na dapat sila magpalis bago tinurn over sa akin. Yun ang problema ko ngayon. Kung hanggang saan ang responsibility ng NHA na dapat silang magpalis. Kasi ngayon, ang sabi nila, lalabas lang silang witness. Pero bakit ganon? Yung income brush, dahil nilagyan nila within 10 years sa likod, hindi pwedeng ibenta. Magpa-permit to mortgage lang ako. Okay. Ma'am, salamat po sa tanong nyo. Ibigay na ho muna natin kay Kuya Danny para masagot niya. Pasensya na ho tayo mga kapatid. Medyo wala na ho tayong oras. Okay po. Sandaling sagot lang Kuya Danny. Alam niyo, medyo malalim mo yan, medyo masalimuot. Kasi nagkaroon ng mga complication eh. Pero iisa lang ho ang sagot natin, ang pinakamadali ho dyan. Kung ang judge na nag-hear ng inyong kaso ay maalam regarding dyan sa... actually, hindi titilo ho yan. Basahin yung PD natin, 1529, Section 39. Yung sinasabi ho natin, hinahawakan natin, pinipresenta sa court. Yung current dilaw na hawak mo natin, hindi ho titulo yan. Certificate of title. Certificate lang ho ng titulo yan. Kasi pag sinabi ng titulo, ownership po yan. So therefore, yung pinangahawakan nyo, certificate lang ng ownership. Nasaan ang ownership? Nasa LRA, wala ho sa RD. So ngayon, dapat ang judge, kung ang judge ay matino at malabak ang karanasan regarding dyan sa issue niya, sasabihin ng judge, teka muna, hindi ito ang ownership ng lupa. Ipakita nyo sa akin yung decree of registration para malaman ko kung kanino ko talaga i-render yung desisyon. Pabor talaga doon sa nagmamay-ari ng lupa. Kaya basta imuut ho ito eh. Kasi maraming judge maraming abogado, hindi nakakalam regarding dito sa hinahawakan natin na parating pinipresenta sa court, titulo daw yan, hindi titulo yan. Kaya dito ho, litong-lito na rin pati mga judiciary natin eh. Ang pinipresent, hindi titulo. Ano yan? Certificate lang. Hindi yan ang ownership ng lupa.
ang talagang ownership ng lupa, yung decree of registration. Dapat sabihin ng judge, "Oy, present po sa akin yung talagang decree of registration dahil ayan talaga ang ownership ng lupa at hindi yun ang gagaling sa RD ng sertipiko lang." Okay. Ayan ho yan. Okay, at tabayanan si Kuya Danny na sagutin lahat ng inyong mga tanong sa kanyang radio program every Saturday dyan sa DZWD, sa GMA 7. That is 6 to 7 p.m. At dito po sa Quadra Media Forum, tuwing Thursday po, ay sasagutin din ni Kuya Danny yung mga problema po natin sa kalupaan. Kaya po, magbigay lang po kayo sa kanya ng mga question na nasa papel na at siya po ay sasagot sa inyo ng legal. Okay, paumanhin sa ibang mga nais magtanong na hindi makapagtanong. Muli po, Kuya Pepsi, pasensya na lahat po ng mga